Wag lang kayo mainip. Okay, may unang katanungan si Alvin Rivera. Ito paulit-ulit na lang ang tanong, paulit-ulit din ang sagot. Ngayon kung hindi mo pa rin maintindihan 'to Alvin Rivera, ikaw na magbasa sa Rappler. Rappler nga naiintindihan ng Rappler. Alam mo ba yung Rappler? Kabati ba ni Duterte yung Rappler o hindi? Mortal na kaaway ng Rappler si Duterte. Ano sabi ng Rappler? Duterte joke that we would be province of China. Tagalogin ko na lang. Ang sabi ng Rappler, nagbiro, joke. Paulit-ulit na yan. Joke nga. Rappler na yun. Pwedeng ipansira ng Rappler yan. Ibig sabihin, pwedeng araw-arawin ng Rappler yan na sabihin na tayo ay gawing probinsya. Pero hindi po sinabi ng Rappler yun. Ano sinabi? Joke. Duterte joke about being a province of China. Rappler na nga nagsabi na joke lang yun eh. Hindi mo rin naunawaan, Alvin Rivera, yung ibig sabihin ng joke. Thank you very much kay Eva de Maculangan na nagbigay po sa atin ng 249 pesos na pangkape. Pakape na po kayo, pwede kayo magtanong. Kayo dyan sa Facebook, pwede po kayo magpa-star. Ayan, Shairi, sa gustong tulungan, magpakape. Ruru, Shairi Vlog. Salamat Eva de Maculangan. Wala na naman tayo 1,000. Laos na si Badong. China making advantage of the Philippines' politic stupidity to work for them and against us. Sadly, some of our politicians was the self-political interest riding the issue for God and country. Correct. Di ba? Ano yung wood? War on drugs. WOD, war on drugs. May posibilidad ba, Idol, na maging collateral damage, war damage ang Luzon pag nagyerang Amerika at China? Hindi po ugali ng Amerika na sila yung lumaban sa superpower. Ang ugali po ng Amerika ay wala. Ang direktang nilalabanan ng Amerika, yung mga non-superpower. Ang ginagawa po ng mga Amerika, ito yung modern warfare ng Amerika, yung pong yung anong tawag natin doon, yung proxy war. Uudyokan tayo na tayo makipagdigmaan. Hindi naman po, mas wais pa sa inyo yung mga Pilipino. Alam namin yan. Alam niyo, lalo na yan. Wala naman tayong barko. Ang gera sa China, magaganap po yan sa dagat. Wala naman tayong panlaban sa China pa. Hindi naman tayo sasakupin ng China rito na papasok. Di ba? Kasi ang China, nag-ano siya, masyado siyang concerned sa kanyang image. Matapang ang China sa mga malalakas na bansa eh. Kita mo kung pagsabihan niya Australia, gano'n na lang. Pero yung mga Pilipinas, alam niya masyado siyang concern sa image niya. Pag mga malalaking bansa, US, Australia, grabe magsalita yan China, huwag kayong makialam. Pero mga Pilipinas, pinapaliwanag niya sa mundo na makulit kasi itong Pilipinas eh. Hindi sila sumunod sa mga kasunduan namin. Alam niyo yun? Sila yung lumalabas na pigil na pigil. Napilitan na lang sila kasi makulit talaga tayo. Ganun nila pinalalabas eh. Pero pag Australia ang kausap nila, UK, Europe, tsaka Amerika, huwag kayong makialam sa amin. Titirahin namin kayo. Ganun kagad. Magkaiba yung way nila. Pag alam nila malakas na bansa, iba yung handling nila. Ruru. Kaya nga pati phone,
halos lahat China din yung anong inaarte. Ipadala mo si Trillanes do'n, sama niya yung 3 kumag. Opinyon ko at opinyon mo, would war on drugs? Hindi ko naintindihan. Barbie Sarabi, opinyon ko at opinyon mo. Mga sek nga ng admin, halos Chinese, mga Orokan. Shire Vlog, parang ganito lang ang utak ng mga anti-China, ma'am. Hindi ko no sila red flag, pero malaking red flag pala ang mga yan. Yan. Paul, may posibilidad ba, idol, na maging collateral damage? Kawawang mga sundalo makikipaglaban para sa politiko na ang alam lang ay hakutin ang kaban ng bayan. Correct. Pero hindi tayo siguro kawawa yung mga barko natin, palulubugin. Paano kasunduan, hindi umaamin, Digong? Hindi ko maintindihan, Noel, kung anong gusto mo. Ano, alam nyo, ayusin nyo yung thoughts nyo. Ano yung sasagutin ko dyan? Paano kasunduan, hindi umaamin si Digong? Ano ba yung kasunduan na pinagsabi nyo? Secret deal? Ito po, gawin po natin yung makatotohanan na. Palagay nyo na. Pagpalagay na natin na meron nga secret deal. Si Digong tsaka ano. Ano po ngayon, tapos na si Digong eh. Ibig nyo sabihin, pinapatupad na ni Marcos yung secret deal. Sige nga, i-reconcile nyo nga po yung utak nyo. Ang ibig nyo po bang sabihin, nagkapag-secret deal si Duterte? Kasi yan na naman niya yung secret deal eh. Hindi nga nila maipaliwanag yung secret deal na sinasabi. Hindi naman po secret yung deal ng Pilipinas at ano eh. Alam niyo po, bilang mga presidente, pag nag-uusap po presidente, may mga sekreto po yan na pang-presidente lang. Ibig niyo pong sabihin, lahat po ng usapan ng mga presidente ng buong mundo, papaalam sa atin. May mga, kahit po sa mga ano lang eh, kahit po sa pamilya niyo siguro, meron kayo, nanay at tatay, hindi lahat ng usapan ng nanay at tatay, ipapaalam sa anak. Yan pa po kayang mga, parang ano no, parang, ay bakit may secret? Ang dali nyo pong utuin. Yun yung gusto ko ipunto eh. Napakadali nyo utuin, magsabi lang na may secret. Lahat po ng mga presidente, may mga, kaya nga po may tinatawag na confidential eh. Alam niyo may mga confidential na papeles. Marami pong, kaya nga po may mga secret service. Hindi po lahat ng mga gawain eh, lalantad lahat. Hay nako. Pero lahat po ngayon na nangyayari, wala na pong kinalaman si Duterte. Bilib na bilib kayo kay Duterte, no? Ang feeling nyo si Duterte, siya nagpapatakbo sa China. Or Billy Dapetalia, thank you very much sa 799. Hoy Noel, yung verbal ba pwede mong gawing evidence? Hindi po. Alam niyo po, pag nag-usap po yung mga presidente, may mga lihim po mga pinag-uusapan niya. Kayo nga magkaibigan, dalawa lang kayo, may lihim pa kayong pinag-uusapan. Kunwari, barkada kayo. Kayong dalawang magkaibigan, may nililihim pa kayo sa barkada eh, di ba? Yan pa mga presidente, gusto nyo ipaalam sa lahat. Kalokohan naman yan. Ako nagsasabi ko sa inyo ng totoo. Kaya nga may mga secret service, kaya nga may mga confidential information. Yung Senado na lang eh. Aminado na merong sensitive ba yung ano, yung sasabihin mo. Executive session tayo. May mga sensitive information po na hindi po pwede. Katulad niyan, hindi nyo po kasi kayang unawain yun eh. Parang hindi po normal na lahat ng pag-uusapan ng mga presidente ay ng cabinet official. Hindi po normal na ipaalam sa inyo lahat. Ito po ang
Ako kasi nagsasabi ko sa inyo mula sa katotohanan. Eto na lang po, magkaibigan kayo, barkada kayo, meron kang kaibigan pa dun. Meron pa kayong lihim na dalawa, eh. Hindi niyo pa pinapaalam sa barkada niyo. Eto pa, concern ng buong Pilipinas, lalo na yan security. Diyos ko naman. Pero ang nakakatiyak tayo, 'pag tapos na yung presidente ng kanyang tungkulin, tapos na. Tapos na yun. Lahat ng ginawa niya, tapos na. Panahon na ni Marcos. O ano pa yung sasabihin niyo? Sana nag-iisip din kayo ng hindi pang barangay captain. Kung sa barangay nga may mga lihim pa yan. May magkakasundo nga yung mga magkakapitbahay. Yung mga osyosero sa labas. Top secret for national interest. Hindi niyo po ba narinig yun? Yung sinasabi ni Jay Tala. Meron pong mga ganun. Mga top secret na yung mga, ang pwede lang makalam, yung chief of staff lang, tsaka yung Pangulo, tsaka yung DND. Natatawa ako minsan sa mga style eh. Kaya ang dali kayong paikutin ng mga vlogger eh. O yung vlogger din nyo hindi rin alam. Akala rin nila dapat lantadan lahat. Kaya yung sinasabi nyo secret deal. Eh kung may secret deal sila, tapos na si Duterte. Ibig nyo sabihin, Pangulong Marcos, eto yung secret deal namin eh. Tayo rin mag-secret deal. Di siya naman nangangati tenga ko. Yun, ganun lang po yun. Hindi po lahat ipapaalam sa tao. Kayo naman, oh. Okay? Okay. Basa. Tawag dyan, usapan lalaki na payagang mangisda. Ay, hindi naman po yun. Yung pong papayagang mangisda, ina-announce po yun. Announcement po yun. Noel, bakit nandyan pa yung barko ng Sierra Madre? Ba't di pa yan nahatak? Sa mga, nga, di ba? Yun yung sinasabi nyo na secret deal, niregalo. Kung niregalo yan, bakit nariyan pa? Niregalo yung ayungin. Bakit natin pinagtatanggol? Bakit? Naalala ko si Justin Trudeau. Serbadong sinabo ni Xi Jinping kasi nilabas niya yung chat transcript ng usapan nila sa isang meeting. Correct. Sa kanilang dalawa lang yun. Bakit mo ipapaalam? Tapos, di ba pinagalitan ni Xi Jinping tapos katwiran ni Trudeau. Ay kasi sa amin sa bansa namin dapat alam ng mga tao. O di last mo na yan. Hindi ka magandang kausap, di ba? Last niya na yun. Gusto mo pala magpakyut eh. Okay. Si Pastor Kibuloy ba at SMNI ay banta ng seguridad ng Pilipinas? Bakit pinagtutuunan ng mga politiko? Di ba? Yan yung problema nila. Kasi si Kibuloy at SMNI, malaki talaga na itutulong sa mga Duterte. Kasi walang magko-cover sa Duterte. Kontrolado na nila yung media. Hindi nila kayang kontrolin yung SMNI tsaka si Pastor Kibuloy. Wala magpopondo, tingin nila wala magpopondo kay Sara kung wala na si Kibuloy. Kaya kukumpiskahin na unahan lang talaga sila ni Duterte. Ngayon, paano nila kukumpiskahin? Hindi sila nagtatangka. Wala talagang gamot sa mga panatiko ni Marcos. Sophie, ang lahat ng agreements ng presidente sa ibang bansa ay kasama ang legal team at nire-record at binabalidate ang nilalaman ng kasunduan para sa check and balance at tinitignan din yun ng korte kung may paglabag sa saligang batas. Sir Badong, ano po ba talaga yung EDCA military exercise lang po ba? Bakit daming bases ngayon dito sa atin? Actually, parang bases din yan. Para lang kasi hindi pwede natin sabihin bases yan. Mate-technical tayo. Yeah?
Iniwasan lang nilang maging tech, pero ayun din yun eh. Makakapagpasok din sila ng mga armas, makakapagpasok din sila ng mga kagamitan. Ano pagkakaiba ng sa base? If only BBM follows the blueprint and continue the way of PRRD. Correct. Yung lihim mo nga sa crush mo, ayaw mong malik eh. Yan pa kaya ng mga leader ng ibang bansa sa mundo at yung pinag-usapan nila. Kaya nga, meron mga pinag-uusapan na lihim, meron naman punlantad. Basta po yung lihim, hindi naman naka-apekto sa atin. Wala naman. Si Takay Duterte, ang tanong ba, meron bang nakuha ang China nung panahon ni Duterte na kapirasong bato, bahura o isla sa atin? Wala. Karamihan sa mga Pinoy, mga uto-uto eh, wala namang secret deal ang nakalagay sa report na Inquirer. Oo, di ba? Wala po eh. Yung meron kaming deal. Yun po yun, yung deal. Tapos nilagyan nila ng secret. Again, galing na naman sa China yun. Pero ang ganda po nung deal eh, di ba? Sige, papapasukin namin yung supply ship nyo. Basta wala kayong dalang mga semento o mga bakal na re-reinforce nyo para maging permanent. Kasi ginawa nila yan. Bakit nila alam? Ginawa nila yun. Alam mo yun, hindi mo na, nyo na kami mapaglalalangan kasi ginawa na namin yan sa ibang mga bahura dito. Rappler na nagpakalat yan tapos nakisawsaw pa mga bugok na media at mga utotong loyalista. Yung ibang vlogger din may secret, di naliligo. Yung sekreto ng bansa, dinideclassify din yan. Correct. Bago mo sabihin, kinakailangan, wala na siya ron sa, na deklara na siya na pwede nang ipaalam. Ang dami-dami ng American ganyan. Di ba sinabi ng Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, ready na ba kayo sa gera ng China? Hello, mag-isip kayo, baka maging Ukraine versus Russia. Hello, Philippines. Dialogue and the best dyan. Yung iba rin may secret, putok. Walang notif sa akin si YouTube. Ano ba yan? Wala pa kay sa'yo, wag kang racist. Nagbabasa kasi sila ng news ng Rappler. Mga bobo naman Rappler. Hindi naman, magagaling naman sila. Meron lang kinikilingan at may pinapanigan. Makabanat lang kay Duterte. Di wow, di nga raw nilagay yung papers kaya sabi ni PBBM, wala siya mahawakan na agreement ng past president ng Pinas with China na ito ang BRP, usapan lalaki lang. O ano nga yun? Kung totoo po merong usapan lalaki, nato ba? O wala. Palagay mo ng tama ka, Sophie. Siguro naroon ka nun. Ikaw siguro yung nag-serve sa kanila ng drinks nung may usapan silang lalaki. Ang tanong, nawala na ba? Binalik lang ba ni Marcos yung BRP Sierra Madre? Si Marcos ba nagbalik niyan? Nariyan pa naman pala eh. Kasi pwede po kayong maniwala sa mga sinasabi ng sabi-sabi. Pero ano po ba yung katotohanan? Dininay na lahat ng presidente na hindi sila nangako. Katunayan, nariyan pa yung pinag-uusapan natin na ipinangakong tatanggalin. Anong problema? Yan nga po yung ugat ng ating Yan nga po yung ugat kung bakit alam niyo ba kung bakit tayo tinitira lagi? Tuwing nagsusupply tayo ron sa sinasabi niyong pinangakong alisin. Bakit naniniwala kayo sa China na may nangako sa kanila? Kayo naman, ang dali niyo naman pala. Ang dali niyong sabi ni ulitin ko lang yung sinabi ni DND Secretary para maliwanagan tayong lahat. Huwag tayong magpadala sa mga propaganda ng ibang bansa. Propaganda lang ng China yan eh. Bakit sila nagpo-propaganda ng ganyan? Ang sama kasi ng dating nila, isang maliit na bansang Pilipinas, titirahin nila
Dalawa pa ang tumitira magkabila. Masama po, ayaw nilang ganun. Ayaw nilang silang magmukhang bully. Pero tignan mo, pag ang kalaban nila bully, kung US ang kasagutan nila, ibang tono ng China. Di sila nagpapaliwanag na no. Sige, subukan nyo makialam. Titirahin namin kayo. Ganun kagad. Kasi bully rin yung US eh. Lahat to sa image. Propaganda war to eh. Yung propaganda war natin, ang Pilipinas ay api, kawawa, mahirap. Kami, inaapi, kinakawawa, pinahihirapan. Api, kawawa, mahirap. Api, kawawa, mahirap. Walang katuturan yung ano natin, yung propaganda natin. Depende sa secret deal kung kapakanan, kung ano-ano na. Eto nga Alvin eh, pinagpipilitan mo. Ibig mo sabihin sinunod ni may secret ayaw kasi nila makinig eh, no? Papasok kayo dito tapos ayaw nyo makinig. Para mawalan ka na ng problema. Ang simple lang na sinasabi ko eh. Tapos na nga si Duterte. Ibig mo sabihin tinuloy niya yung secret deal? Ayaw nyo naman nakikinig. I-improve nyo yung sarili nyo. Alam nyo po ang nakikipagdebate. Ako po konting ano lang, member po ako ng debating team eh, nung kolehiyo. Bibigyan ko lang po kayo ng tip, no? Talo kagad kayo pag hindi kayo nakikinig. Gusto nyo kong barahin eh. Ang problema nyo, hindi nyo pinakikinggan yung kalaban nyo. Very basic po yun sa debate. Pakinggan mo yung sinasabi para alam mo siya kung paano bibirahin. Napaliwanag ko na yan eh. Depende sa secret deal pa rin. Ano ba? Hindi na mahirap kayong hindi kayo mananalo sa mga argumento basta ini-insist nyo lang yung kayo lang ang pinakikinggan nyo. Mahirapan kayo manalo sa mga argumento sa mga totoong matatalino. Pag nakikipag-argument kayo, gusto nyo debatihin, pakinggan nyo siya. Ano yung sinasabi niya? Mula sa sinabi niya, doon nyo siya paulit-ulit lang, hindi nakikinig. Kaya wala akong believe sa mga nagkukunwaring matalino na hindi nakikinig. Meron pa ba? Meron pa ba kayong komento? Nagbabasa kasi sila sa news ng Rappler yan. Dito na tayo sa baba. Sophie, alam mo bang ilan libong hektaryan lupain sa buong Pilipinas ang binigay ni PBBM para sa mga EDCA sites ng Amerika? Ba, bidang-bida si Sophie. Ano ba masinabi nito? Bakit parang gigil na gigil kayo? Sabihin mo yan sa kapwa mo DDS, wow, tanong ng tanong, ano daw pangalan ng agreement? Dadaan pa daw sa Supreme Court. Okay na sana economy natin ngayon. Ano na? Pull out ang mga investors. Siyempre, tataas ang mga walang trabaho. Wala talagang kwenta. Correct. Okay. Hoy, magpakape po kayo. Wala na nanonood, wala pa nagpakape. Pakape po tayo dyan. Tinapos ko na rito sa Facebook. Sir Badong, 13 ang patay kanina sa isang road accident sa May Arakan, North Cotabato. Condolence po sa mga naiwang pamilya. Nabalitaan ko nga rin, 13 sa isang grabe. Sophie, tuta ni Carclea, tigas ang ulo. Boss, sabi ni Sophie, nangako daw si Dude sa China, dapat imbestigahan sa Senado.
O di suggest niyo po. Kontrolado niyo naman Senado. Okey yan. I-suggest niyo. Hindi po ako makikipagtalo diyan. Lahat na nakikita niyo i-suggest niyo na imbestigahan. Tignan natin kung kaya niyo si Duterte. Si BBM ang binoto ko pero bakit parang si Mama Leni ang nanalo? Nabudol ba ako? Nanalo si Leni? Pauso. Hindi ko maintindihan paano nanalo pa rin si Leni. Marami akong pinagtatakan sa mga ideya niya. Di po ako naniniwala dyan sa daya-daya. Sa Pilipinas, wala po natatalo, nadadaya. Ganito lang yan ha. Ito sa totoo lang ha. Marami pong pera yung mga politiko. Marami po silang budget. Kung sasabihin nyo na nadaya dahil yung mga yan, mga computerized. Mahina yung computer team mo. ako wala akong a-adjustan nyo yung mga daya. Miss Butterfly, pwede si Leni ang mamuno sa planetang Namek, ma'am. Bakit tahimik na si Mama Leni tungkol kay PBBM? Lagi naman tahimik yung tukmo. Wala naman. Wag po kayo mag-alala, wala na pong katuturan yun. Not counted na po yun. Baka nga pag tumakbong senador yun, hindi rin manalo. O hindi rin kasama sa top 12 yun, no? Sawa na yung tao sa mga dilawan. Kaya nga para maging relevant sila, kumampi na kay BBM. Si BBM ang binoto pero parang dilawan daw. Hindi rin natin masabi, hindi naman natin alam kung paano mamuno si BBM. Hindi naman tayo taga Ilocos, hindi tayo nakaranas na maging hindi. Baka style niya talaga, ganyan talaga. Kahit tanod hindi ko iboboto si Mama Leni na kunod. Nakakadismay ang gobyerno ngayon, walang pake sa problema ng bayan, panay kung sa biyahe dyan magaling. Napansin niyo ba kung bakit tahimik ang dilawan ngayon at di bumabanat kay Marcos? Kasi nag-aantay lang yung mga yan. O kaya nawala na yung dilawan. Wala na silang puwersa eh. Di ba? Ano pa bang puwersa nila? Durug-durug na nga sila eh. Marami sa kanila naglipatan eh. Malayo pa election, kabado na sila kay Digong. Sir Badong Aratilis, poste at haligi ng katotohanan, walang kinikilangan. Una sa balita, pindot na. Sila nakaupo, di ba? Bakit nyo hanapin ng Duterte? Di nyo kaya, no? Di pala kaya. Correct, nagmumukha silang no? Uy, may binombit tayo, bakit wala pa rin ang pag-asa nila si Sara Duterte pala. O mga kapatid, okay na po yan, 1 oras. Siguro, late na. Ganun talaga. Bawi na lang tayo bukas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Badong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much po. See you bukas. At malapit na pala ang malapit na rin pala yung mahal na araw. Yan, magtika.